sa isang malalim at luntiang kagubatan kung saan ang mga puno'y matataas at ang mga ibon ay laging umaawit. Namumuhay si Pagong, ang matandang Pagong, na kilala sa kanyang katalinuhan at pasensya. Hindi mabilis ang galaw ni Pagong, ngunit ang bawat hakbang niya ay puno ng pagninilay at malasakit. Bagamat mabigat ang kanyang katawan at mabagal siya sa galak, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at malasakit sa mga hayop sa paligid. Minsan, naglalakad si Pagong sa ilalim ng isang matandang puno ng balete. Pinagmamasdan ang mga ibon na dumadaan sa kalangitan. Ang mga kuneho na tumatalon sa mga damuhan at ang mga agila na malayang lumilipad. Ang kanyang buhay ay puno ng katahimikan at pagninilay. Tuwing may nararamdaman siyang kakaibang galak sa paligid, titigil siya at maghahanap ng mga lugar na maaari niyang pagmunian. Sa kabila ng kanyang tahimik na pamumuhay, siya ay labis na iginagalang ng mga hayop sa kagubatan. Ang mga hayop ay madalas lumapit kay Pagong upang magtanong o magpatulong sa mga suliranin na kanilang kinahaharap. Alam nila na si Pagong, bagamat mabagal, ay may tamang solusyon sa lahat ng bagay. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, naroroon si Matsing, isang unggoy na kilala sa kanyang likas na bilis at katalinuhan. Hindi tulad ni Pagong, hindi mahilig si Matsing sa pagpaplano o pagninilay. Ang kanyang buhay ay puno ng sigla at mabilis na aksyon. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, hindi niya kailanman binibigyan ng pansin ang mga bagay na hindi nakikita agad. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang kakayahang mag-isip ng mabilis at kumilos ng mas mabilis pa. Isang hapon, habang naglalakad si Pagong sa tabi ng ilog, nakita niya si Matsing na nagtatakbo at tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pang puno. Ang mabilis na kilos ni Matsing ay nagdulot ng ingay sa buong kagubatan. Ang kanyang mga galak at sigla ay tila nakakahawa, ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon. Matsing, tawag ni Pagong sa unggoy. Bakit ka palaging nagmamadali? Hindi ba't ang buhay ay mas magaan kapag ikaw ay nagpapahinga at nagpaplano? Tumingin si Matsing kay Pagong, sabay tawa ng malakas. Hindi mo ba nakikita, Pagong? Ang buhay ay para sa mga mabilis, hindi sa mga mababagal. Kung gusto ko ng prutas, kukunin ko agad. Hindi ko na kailangan mag-isip ng matagal tulad mo. Wala akong panahon sa mga pagninilay. Habang si Matsing ay nagsasalita, patuloy siya sa kanyang mabilis na galak, tumatalon mula sa isang puno patungo sa isa pa, kasing bilis ng isang hangin. Si Pagong sa kabilang banda ay hindi nagmamadali. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa paligid, pinagmamasdan ang kagubatan at tinikman ang bawat takbang na kanyang ginagawa. Ang katawan ni Pagong ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay magaan. Alam niyang ang bawat hakbang, kahit mabagal, ay may dahilan. Hindi ko sinasabi na ang bilis ay masama, Matsing, sabi ni Pagong.
habang tumitingin sa unggoy. Ngunit may mga pagkakataon na hindi ang bilis ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Minsan, kailangan mo ng tiyaga, pagninilay at isang maingat na hakbang. Ngunit hindi pinansin ni Matsing ang sinabi ni Pagong. Sana'y matutunan mo rin, Pagong. Wala akong panahong mag-isip at magplano. Ang tagumpay ay nasa mabilis na galak at tamang timing. Habang nag-uusap sila, dumaan ang isang grupo ng mga kuneho sa kanilang tabi, abala sa paghahanap ng pagkain. Nakita nilang abala si Pagong at Matsing sa kanilang pag-uusap, kaya't lumapit ang mga kuneho at nagsalita. Pagong, Matsing, ano ang pinag-uusapan ninyo? Tanong ng isang kuneho na tumigil sandali sa paghahanap ng pagkain. Pinag-uusapan namin ang kahalagahan ng bilis at pasensya, sagot ni Pagong. Sinasabi ko kay Matsing na minsan, hindi lahat ng bagay ay kailangang madaliin. Ang tamang hakbang ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na pagtakbo. Kami po, sabi ng kuneho. Madalas po naming pinapansin ang bilis kapag ang kagubatan ay puno ng panganib. Kung kami ay mabagal, baka kami mahuli ng mga predators. Wala namang masama sa pagiging mabilis, sagot ni Matsing. Pero para sa akin, ang buhay ay tungkol sa pagiging una at magaling. Dahil dito, nagsimula si Matsing na mang-uungot kay Pagong. Tinutokso siya sa kanyang kabagalan. Si Pagong, bagamat hindi gumagalaw ng mabilis, ay patuloy na nagmasid at hindi naging emosyonal. Alam niyang ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay. At ang mahahalagang aral ay hindi palaging nakasalalay sa bilis. Ang bilis ay hindi palaging makikinabang sa lahat ng pagkakataon, sabi ni Pagong. Ang bawat isa sa atin ay may sariling lakas. Minsan, ang lakas ng pasensya at kaalaman ay mas mabisa kaysa sa bilis. Ngunit si Matsing, habang tumatawa at tumatalon, ay nagpasya na magpatuloy sa kanyang buhay ng mabilis na galak. Hindi niya naisip ang mga sinabi ni Pagong. Bagkus ay naging mas determinado siyang patunayan na ang bilis at katalinuhan ay mas magaan at mas matagumpay. Dahil dito, nagpasya si Matsing na magtakda ng isang hamon kay Pagong. Pagong, balak kong patunayan na ang bilis at talino ay magdadala sa akin ng tagumpay. Gusto ko ng paligsahan. Isang hapon, habang si Pagong ay nagpapahinga sa ilalim ng isang malabay na puno, napansin niyang muli si Matsing na naglalakad palapit sa kanya. Sa kanyang mabilis na paglakad, nagdulot ng ingay ang mga sanga ng mga puno at ang mga dahon sa kanyang paligid. Pagdating ni Matsing sa tabi ni Pagong, tumigil siya at ngumiti ng mayabang. Pagong, may naiisip akong isang bagay, sabi ni Matsing. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sigla. Wala akong nakikitang mas magaan kaysa sa pagiging mabilis at matalino, kaya naman nais kong hamunin ka. Si Pagong, bagamat hindi nagmamadali, ay tinitigan si Matsing at ngumiti. Anong hamon ito, Matsing? Ang hamon ay simple, sagot ni Matsing.
Gusto ko na makita mo kung sino ang mas magaling. Ikaw na mabagal o ako na mabilis. Magkakaroon tayo ng 3 bahagi sa hamon na ito at susubukan natin kung sino ang may pinakamagaling na pamamaraan. 3 bahagi? Tanong ni Pagong na hindi pa rin nagmamadali sa pag-iisip. Opo, ang unang bahagi ng hamon ay isang karera mula sa isang dulo ng kagubatan hanggang sa kabilang dulo. Ang ikalawang bahagi ay ang pag-akyat sa pinakamataas na puno at pagkuha ng mga prutas. At ang pangatlo, ang pinakakawili-wili, ay ang paghahanap ng paraan upang makaiwas sa mga panganib. Kailangan mong makapag-isip ng mabilis. Paliwanag ni Matching na may halong ngiti at kumpiyansa sa kanyang boses. Si Pagong ay tumahimik at nag-isip sandali. Alam niyang hindi siya makakapagsabayan kay Matching sa karera o sa mabilis na pag-iisip. Ngunit hindi rin siya natatakot. Nagpasya siyang tanggapin ang hamon, hindi upang magtagumpay sa bilis, kundi upang magbigay ng aral kay Matching. Kung ito ang nais mo, Matching, handa akong makipagsabayan sa iyo, ngunit hindi ko kayang magmadali gaya mo. Hindi ko magagarantiya na mananalo ako, ngunit magtutulungan tayo upang matutunan mo ang isang mahalagang aral, sabi ni Pagong. Ang kanyang boses ay puno ng kababaang loob. Ang aral na matutunan ko, Pagong, ay kung paano maging magaling at mabilis. Wala akong oras para maghintay at mag-isip, kaya't ikaw na bahala, sagot ni Matching. Sabay talon at mabilis na naglakad papunta sa linya ng simula. Kinabukasan, dumating na ang araw ng hamon. Nagtipon ang mga hayop ng kagubatan upang maging saksi sa labanan. Ang mga ibon ay dumapo sa mga sanga ng mga puno. Ang mga kuneho ay nakaupo sa malalapit na damuhan. At ang mga daga ay tahimik na nagmamasid mula sa ilalim ng mga dahon. Ang mga hayop ay sabik na makita kung sino ang mananalo sa unang bahagi ng hamon. Ang unang bahagi ay isang karera mula sa isang malaking puno sa gilid ng kagubatan patungo sa dulo ng kagubatan sa tabi ng isang malawak na ilog. Ang mga hayop ay nagbigay ng senyas at agad na nagsimula ang karera. Si Matching ay mabilis na tumakbo mula sa simula. Ang kanyang mga paa ay dumadapo sa lupa at siya'y tumatalon mula sa isang sanga patungo sa isa. Ang bilis niya ay parang hangin at nakarating siya agad sa kalagitnaan ng kagubatan. Ang kanyang katawan ay puno ng sigla at ang hangin ay dumadapo sa kanyang balat. Samantalang si Pagong, tulad ng dati, ay naglakad ng mahinahon. Hindi siya nagmamadali, ngunit bawat hakbang na kanyang tinatahak ay may tiwala at pagtangkilik sa kanyang direksyon. Sa kabila ng mabigat na shell at mabagal na galak, si Pagong ay nagpatuloy lamang sa kanyang landas. Hindi alintana ang bilis ni Matching. Habang tumatakbo si Matching, hindi niya napansin ang mga matutulis na bato at ugat sa daan. Dahil sa mabilis na galak, hindi niya pinansin ang mga panganib sa kanyang daraanan. Nang makarating siya sa isang madulas na bahagi ng kagubatan, hindi niya naiiwasan ang isang malaking bato at siya ay nadapa. Ang kanyang mga paa
ay nasaktan at bagamat mabilis siyang nakabangon, nagkaroon siya ng sugat sa paa. Samantalang si Pagong ay tahimik pa rin sa kanyang paglalakad. Nakita niya si Matsing na nahulog, ngunit hindi siya nagmadali. Patuloy siya sa paglalakad. Iniwasan ang mga matutulis na bato at pinili ang mas ligtas na daan. Sa bawat hakbang, si Pagong ay nag-iisip, pinaplanong mabuti ang bawat galaw. Hindi nagtagal, nakarating siya sa dulo ng kagubatan at ang mga hayop na naroroon ay napahanga sa kanyang kalmado at maingat na pamamaraan. Dumating si Matsing sa dulo, medyo nahihirapan at pagod. Tumingin siya kay Pagong at nagsalita. Hindi ko akalain na ikaw ay makakarating dito ng maaga, Pagong. Hindi ko na kayang makipagsabayan sa bilis mo. Si Pagong ay ngumiti ng mahinahon at nagsabi, Matsing, hindi laging ang bilis ang magdadala sa tagumpay. Ang pagiging maingat, pagpaplano at tamang hakbang ay nagbibigay ng mas matibay na tagumpay. Habang si Matsing ay nagpapahinga, nagmuni-muni siya sa kanyang mga pagkatalo. Napansin niyang hindi niya inisip ang mga detalye sa kanyang karera. Ang bilis at sigla na kanyang ipinagmamalaki ay hindi sapat upang makamit ang tagumpay. Nais niyang magtulungan at matutunan ang mahalagang leksyon na itinuturo ni Pagong. Si Pagong, bagamat nanalo sa karera, ay hindi nagpakita ng kasiyahan o kayabangan. Pinili niyang magpatuloy at maghintay sa susunod na hamon. Sa kabila ng kanyang tagumpay, alam ni Pagong na hindi lahat ay tungkol sa mga paligsahan o kung sino ang unang makarating. Ang tunay na tagumpay ay nasa proseso, sa mga hakbang na tinatahak at sa mga aral na natutunan sa bawat galak. Kinabukasan ng araw, dumating na ang unang bahagi ng hamon. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagtipon-tipon sa gilid ng malaking puno kung saan magsisimula ang karera. Ang mga kuneho, ibon at iba pang mga hayop ay tahimik na nanonood, sabik na makita kung sino ang mananalo. Sa harap nila, si Matsing at Pagong ay nagtipon sa linya ng simula. Ang buong kagubatan ay puno ng ingay mula sa mga hayop na nag-aabang. Ang ilan ay nagnanais na makita kung sino ang magwawagi sa hamon. Si Matsing, tulad ng dati, ay mabilis na gumalaw at puno ng sigla. Sa kabila ng kanyang likas na bilis at lakas, nagbigay siya ng isang malakas na tawa at nagsabi, Siguradong mananalo ako, Pagong. Walang makakapigil sa akin. Ang mga hayop ay nagpalakpakan at nagsimulang magbigay ng kanilang suporta kay Matsing. Si Pagong, sa kabila ng kabigatan ng kanyang shell at mabagal na galak, ay tahimik na tumayo sa linya ng simula. Hindi siya nagmamadali at wala siyang pakialam sa mga palakpak at sigaw ng mga hayop. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtutok, ngunit ang kanyang puso ay kalmado. Alam niyang hindi niya kayang magmadali gaya ni Matsing, ngunit may tiwala siya sa kanyang kakayahan.
Sa isang hudyat ng isang ibon, nagsimula na ang karera. Si Matching ay agad na tumakbo ng mabilis. Ang kanyang mga paa ay tumatapak sa lupa na parang walang kahirap-hirap. Tumalon siya mula sa isang puno patungo sa isa pang sanga, mabilis at maingat sa pag-iwas sa mga hadlang sa daan. Sa simula ng karera, tinalo agad ni Matching si Pagong at nakalayo ng malaki. Ang mga hayop ay abala sa pagsisigawan. Go Matching! Habang ang unggoy ay mabilis na tumatakbo papalayo, samantalang si Pagong, tulad ng dati, ay hindi nagmamadali. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa lupa at dahan-dahang umusad. Hindi siya nag-aalala sa mga sigaw ng mga hayop o sa bilis ni Matching. Alam ni Pagong na ang bawat hakbang ay mahalaga at ang pasensya at maingat na galak ay magdadala sa kanya sa tagumpay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang daraanan. Pinapansin ang mga ugat ng puno, mga bato sa daan at iba pang mga hadlang. Habang mabilis na tumatakbo si Matching, hindi niya namamalayan ang mga mahihirap na bahagi ng daan. Sa kanyang pagmamadali, napag-iwanan siya ng ilang mga sanga at matutulis na bato. Dahil hindi siya nag-iisip ng mabuti at patuloy na umaasa sa kanyang bilis, siya ay nadapa sa isang matalim na bato at nahulog. Ang mga hayop na nanonood ay natigilan at nagsimulang mag-alala. Ngunit si Matching ay agad na tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo, samantalang si Pagong sa kanyang tahimik at maingat na paglalakad ay hindi nagmadali. Tumingin siya sa paligid at nakita ang matalim na mga bato sa daan. Sa bawat hakbang, tinitingnan niya ang kanyang daraanan at dahan-dahang nilalagpasan ang mga ito. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang bahagi ng kagubatan kung saan ang mga ugat ng puno at mga bato ay hindi na mahirap lagpasan. Bawat hakbang ay mas magaan para kay Pagong at sa kabila ng kabigatan ng kanyang shell, patuloy siyang lumalapit sa dulo ng karera. Habang tumatakbo si Matching, naramdaman niyang pagod na siya. Ang mabilis na pagtakbo at ang pagtapa niya sa bato ay nagdulot ng mga sugat at pagkapagod. Kailangan ko pa ring magmadali. Baka maagaw ni Pagong ang aking unahan. Bulong ni Matching sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sugat, nagsimula siyang manghina at bumagal. Si Pagong naman, na patuloy na naglalakad ng mahinahon, ay hindi nagmamadali. Habang papalapit siya sa dulo ng karera, nakita niyang si Matching ay medyo malayo pa. Nagpatuloy lang siya sa kanyang tahimik na paglalakad. Hindi binibigyan ng pansin ang ingay at kaguluhan sa paligid. Sa wakas, si Pagong ay nakarating sa dulo ng karera habang si Matching ay nahulog at napagod sa kalagitnaan ng daan. Ang mga hayop sa paligid ay hindi makapaniwala na si Pagong ay ang unang nakarating. Ang mga ibon, kuneho at mga daga ay nagpalakpakan. Nagtaka sa kung paano naabot ni Pagong ang dulo ng karera nang hindi nagmamadali. Si Matching, na humihingal at puno ng sugat, ay dumating na rin sa dulo ng karera.
Tumingin siya kay Pagong at nagsalita. Pipagong, hindi ko akalain na ikaw ang unang makarating dito. Ang bilis ko na sana, ngunit ikaw pa rin ang nanalo. Si Pagong ay ngumiti at tumingin kay Matching. Matching, hindi laging ang bilis ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang pagiging maingat at pagpaplano ay mahahalagang hakbang na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Si Matching, bagamat nahihirapan at nahihiya, ay nagsimulang magmuni-muni sa sinabi ni Pagong. Sa kabila ng kanyang bilis at katalinuhan, natutunan niyang hindi sa lahat ng oras ang pagiging mabilis ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang tamang hakbang, pasensya at disiplina ay mahalaga upang makamit ang tunay na tagumpay. Pagkatapos ng unang hamon, dumaan ang ilang araw at dumating na ang pangalawang bahagi ng hamon na inihanda ni Matching. Muling nagtipon ang mga hayop sa kagubatan upang maging saksi sa laban ni Pagong at Matching. Ang mga ibon ay dumapo sa mga sanga ng puno. Ang mga kuneho ay nagsisiksikan sa ilalim ng mga halaman at ang mga daga ay nagmamasid mula sa mga madilim na sulok ng kagubatan. Lahat ay abala at sabik na makita kung sino ang magwawagi sa pangalawang pagsubok. Si Matching, na puno pa rin ng sigla at kumpiyansa mula sa unang hamon, ay tumayo sa harap ng mga hayop at ipinakita ang kanyang mga plano. Ang pangalawang hamon ay mas mahirap kaysa sa karera. Aniya, habang itinuro ang isang napakataas na puno sa gitna ng kagubatan. Kailangan nating akyatin ang pinakamataas na puno sa kagubatan at kunin ang mga pinakamagagandang prutas na nakasabit sa mga sanga. Ang puno ay matayog at ang mga prutas ay nakalaylay sa pinakamataas na sanga. Ang bawat hayop ay tumingin sa puno at nakaramdam ng takot at paghanga, habang si Matching ay tila confident. Si Pagong ay tahimik na nakatayo, nagmamasid. Alam ni Pagong na ang akyat sa mataas na puno ay hindi madali at hindi sa lahat ng oras ang bilis ay magdadala sa kanya sa tagumpay. Pinili niyang maghintay at magplano ng maayos bago magpatuloy. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula na ang hamon. Tumalon si Matching mula sa linya ng simula at mabilis na umakyat sa puno. Gumamit siya ng mabilis na galaw. Hinahawakan ang mga sanga ng puno, tatalon-talon mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Mabilis at magaan. Ang bawat galaw ni Matching ay tiyak at puno ng sigla. Matapos ang ilang sandali, nakarating na siya sa kalahating taas ng puno at nakita niyang may mga magagandang prutas na nakasabit sa mga sanga. Sa kabilang banda, si Pagong ay naglakad ng mahinahon patungo sa puno. Bagamat mabigat ang katawan, si Pagong ay hindi nagmamadali. Ang kanyang mga paa ay maingat na naglalakad sa paligid ng puno at ang mga mata niyang matalim ay pinag-aaralan ang bawat sanga. Alam niyang hindi siya kasing bilis ni Matching, ngunit may natutunan siya sa unang hamon na hindi kailangang magmadali. Sa halip, ang bawat hakbang na gagawin niya ay kailangang pag-isipan ng maigi.
habang si Matsing ay mabilis na umaakyat. Napansin niyang ang ilang mga sanga ay mahina at madaling mabali. Dahil sa bilis niya, hindi siya nag-isip ng mabuti at hindi pinansin ang mga maliliit na detalye. Hindi nagtagal, habang abala siya sa paghahanap ng prutas sa itaas, nadulas siya sa isang sanga at muntik nang mahulog. Ang mga hayop sa ibaba ay nagsimulang mag-alala at sumigaw, "Matsing, mag-ingat ka." Sa kabilang banda, si Pagong ay umakyat ng dahan-dahan. Tinitingnan niya ang bawat sanga at inuwasan ang mga matutulis na bahagi ng puno. Ang bawat hakbang ni Pagong ay puno ng pagpaplano at pag-iingat. Nang makarating siya sa tuktok ng puno, makita niyang maganda ang mga prutas na nakasabit. Ngunit sa halip na magmadali, naghintay si Pagong at pinili ang pinakamagandang prutas na may tamang sukat at kalidad. Pinili niyang mangolekta ng prutas na hindi madaling mabasag at madaling dalhin, habang si Matsing ay nahirapan pa ring akyatin ang puno at nakatagpo ng mga sanga na madaling mabali. Si Pagong ay nagtipon na ng mga prutas. Hindi siya nagmamadali, bagkus ay maingat na nagplano sa bawat galaw. Ang kanyang mga prutas ay magaganda at ang lahat ng ito ay pinili sa tamang oras. Sa wakas, matapos ang ilang minuto, si Pagong ay nakababa na mula sa puno. Hawak ang mga prutas na kanyang inani. Tumingin siya kay Matsing na patuloy pa ring nahihirapan sa paghahanap ng tamang daan pababa. "Pagong, paano mo nagawa iyon?" tanong ni Matsing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. "Bakit ikaw pa ang nakakuha ng mga prutas samantalang ako'y nahirapan pa?" Si Pagong ay ngumiti at sumagot, "Matsing, hindi sa lahat ng pagkakataon ang bilis ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang pagiging maingat, ang pag-iwas sa mga panganib, at ang tamang pagpaplano ay mas mahalaga kaysa sa pagpapabilis ng lahat ng bagay. Ang bawat hakbang ay mahalaga at dapat nating pag-isipan ang bawat galak." Si Matsing na humihingal at may mga sugat mula sa kanyang madaliang akyat ay nagsimulang magmuni-muni. Sa unang bahagi ng hamon, natutunan niyang hindi laging ang bilis ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Ngunit ngayon, sa pangalawang bahagi ng hamon, natutunan niya na ang maingat na pagpaplano at pagpapahalaga sa bawat hakbang ay magdadala sa kanya sa mas matagumpay na resulta. Matapos ang unang dalawang hamon, dumating ang huling pagsubok na inihanda ni Matsing para kay Pagong. Ang mga hayop sa kagubatan ay muling nagtipon upang maging saksi sa labanan. Ang mga ibon ay dumapo sa mga sanga ng mga puno. Ang mga kuneho ay nakaupo sa mga damuhan at ang mga daga ay tahimik na nagmamasid mula sa mga madilim na bahagi ng kagubatan. Ang lahat ng hayop ay abala at sabik na malaman kung paano magtatapos ang hamon. Si Matsing, na puno pa rin ng sigla at kumpiyansa, ay tumayo sa harap ng mga hayop at ipinakita ang kanyang plano.
Ang pangatlong bahagi ng hamon ay magdadala ng higit pang hirap. Aniya, ang layunin ay makaiwas sa mga panganib na aking ipapaandar sa kagubatan. Kailangan mong mag-isip ng mabilis, gumalaw ng mabilis at makahanap ng paraan upang makaligtas. Panganib, tanong ni Pagong na may kabuntot na pangarap. Paano mo naman planong gawin iyon, Matsing? Umiti si Matsing at nagsimula siyang maglakad palayo. Sabay sabing, makikita mo mamaya, Pagong. Habang si Matsing ay patuloy na naglalakad at iniwasan si Pagong, nagpatuloy ang mga hayop sa pag-aabang. Si Matsing ay naglakad patungo sa isang bahagi ng kagubatan kung saan matatagpuan ang isang madilim na bahagi ng kagubatan na puno ng mga matutulis na mga halaman at mabagsik na hayop. May mga patagilid na sanga at matutulis na tinik na naglalabas ng makating likido. Alam ni Matsing na ito ay isang pagsubok para kay Pagong, isang hamon na nangangailangan ng mabilis na isip at lakas ng katawan. Mabilis na nagtakda si Matsing ng ilang mga layunin. Maglagay ng mga bitag gamit ang mga sanga at matutulis na tinik upang lituhin si Pagong. Ang layunin niya ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang mabilis na reaksyon ay susubukin at nais niyang makita kung paano makakagawa si Pagong ng desisyon sa mga sitwasyong hindi kayang sagutin ng mabilis na paggalaw. Si Pagong, bagamat tahimik, ay hindi nagmamadali. Alam niyang darating ang mga panganib at tanging ang matiyaga at maingat na pagpaplano ang magdadala sa kanya sa tagumpay. Tumingin siya sa paligid at napansin ang mga kakaibang galaw ng mga sanga at mga matutulis na tinik na nakatago sa mga madilim na lugar ng kagubatan. Habang si Pagong ay patuloy na naglalakad, natagpuan niya ang unang panganib, isang matalim na tinik na nakalabas mula sa isang malaking sanga. Hindi siya nagmadali. Pinili niyang lumihis at maghanap ng mas ligtas na daan. Habang naglalakad, tinitingnan niya ang bawat hakbang, sinisiguradong hindi siya tatama sa anumang matutulis na bagay. Habang siya ay patuloy na nag-iwas sa mga bitag, napansin ni Pagong na ang mga hayop sa paligid ay tahimik. Wala ni isa sa kanila ang gumagalaw. Si Matsing, bagamat mabilis, ay hindi nakapag-iwas sa mga panganib na itinago sa paligid. Sa bawat galaw ni Matsing, madalas siyang dumarapo sa mga tinik at nakakabasag ng mga matutulis na sanga na nagdudulot ng sakit sa kanyang katawan. Samantalang si Pagong, sa bawat hakbang, ay pinili ang daan na ligtas at tinitingnan ang mga palatandaan ng mga panganib. Nakikita niya ang mga hindi tamang landas at dahan-dahan niyang iniiwasan ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay matalim at maingat at ang kanyang utak ay patuloy na nag-iisip ng mga paraan kung paano makakaiwas sa mga panganib na ipinagkaloob ni Matsing. Sa wakas, matapos ang ilang minuto
ng pag-iwas sa mga panganib. Nakarating si Pagong sa dulo ng kagubatan na may mga prutas at inumin na nag-aantay. Nang makita siya ni Matching, siya ay huminto at huminga ng malalim. Napansin niyang si Pagong ay nakarating ng hindi nahirapan. Habang siya ay napuno ng mga sugat at dumi mula sa mga matutulis na sanga. "Pagong," sabi ni Matching, "hindi ko akalain na makararating ka rito ng buo at walang sugat. Lahat ng ginawa ko ay hindi nagtagumpay sa pagtrap sa iyo." Si Pagong ay ngumiti at tumingala kay Matching. "Matching, ang bawat panganib ay may oras at solusyon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang mabilis na pag-iisip at galak ang makakapagdala sa iyo sa tagumpay. Ang pagiging maingat, pagpaplano at hindi pagmamadali ang makakapagtanggal ng mga panganib sa buhay." Si Matching ay nagmuni-muni sa sinabi ni Pagong. Sa mga unang bahagi ng hamon, ipinakita ni Matching na ang bilis at katalinuhan ay magaan at kapaki-pakinabang. Ngunit ngayon, sa huling hamon, natutunan niyang hindi laging magbabayad ang mabilis na aksyon. Kailangan niyang matutunan ang tamang hakbang, ang pagpaplano at ang pagpapahalaga sa bawat galak na kanyang tinatahak. Matapos ang huling hamon, dumaan ang ilang araw ng pagninilay at pag-iisip ni Matching habang si Pagong ay tahimik na nagpatuloy sa kanyang buhay sa kagubatan. Si Matching ay patuloy na nagmuni-muni sa mga nangyari. Ang bawat karanasan na kanyang naranasan ang mabilis na karera. Ang matalim na puno at ang mga panganib na ipinakita ni Matching ay nagbukas sa kanya ng mga bagong pananaw. Habang umuupo siya sa isang matigas na bato, ang mga sugat sa kanyang mga paa ay dahan-dahang gumagaling. Naisip ni Matching na sa kabila ng kanyang bilis at talino, tila hindi niya pa rin nakukuha ang tamang paraan upang magtagumpay sa mga mahihirap na pagsubok. Sa bawat hamon, naisip niyang walang kasiguraduhan ang mabilis na galak at tamang timing. Kailangan niya ng mas malalim na pag-iisip, pasensya at higit sa lahat, pagpaplano. "Pagong," tinawag ni Matching, sabay lapit kay Pagong na abala sa kanyang halamanan. "Pwede ba kitang kausapin?" Tumango si Pagong at nagngiti. "Oo, Matching, anong nais mong pag-usapan?" Habang ang mga hayop sa kagubatan ay patuloy sa kanilang gawain, si Matching ay naupo sa tabi ni Pagong at nagsimula ng magtanong. "Pagong, natutunan ko na hindi palaging ang bilis at katalinuhan ang magdadala sa tagumpay. Sa bawat hamon, natutunan kong ang pagiging maingat, pagpaplano at hindi pagmamadali ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Pero may mga pagkakataon pa bang hindi kailangan ng mabagal na paggalaw, na ang bilis at tamang aksyon ay makakatulong din?" Si Pagong, na palaging may sagot sa mga katanungan, ay ngumiti at nagsabi, "Tama ka, Matching. Ang bilis ay may mga pagkakataon
kung saan ito ay kailangan. Pero hindi palaging ito ang pinakamahalaga. Kung wala kang plano, kahit gaano kabilis, maaari kang maligaw. Ngunit kapag alam mong tama ang iyong direksyon, kahit mabigat ang iyong katawan, makararating ka sa tamang lugar. Matching ay tahimik na nag-isip sa mga sinabi ni Pagong. Ang ibig mong sabihin, Pagong, hindi ko kailangan maging mabilis sa lahat ng oras. May mga pagkakataon na ang bilis ay magbibigay sa akin ng tagumpay. Ngunit ang pagiging matiyaga at pagpaplano ay hindi ko dapat ipagwalang bahala. Oo, sagot ni Pagong. Bawat hakbang ay mahalaga. Minsan, ang pinakamahusay na desisyon ay hindi ang pinakamabilis na aksyon, kundi ang tamang pagpaplano at pagpapasya. Habang ang mga alon ng hangin ay dumadaloy at ang mga ibon ay umaawit mula sa mga sanga, si Matsing ay nagmuni-muni. Iniisip niyang mabuti ang bawat aral na natutunan mula kay Pagong. Naisip niya ang mga oras na siya ay nagpumilit na maging mabilis. Ngunit sa huli ay napagod, nasaktan at napahulog. Pumilit siyang tapusin ang mga bagay ng mabilis. Ngunit sa halip na makamtan ang tagumpay, naranasan niya ang pagkatalo. Si Pagong, sa kabila ng kanyang kabagalan at mabigat na katawan, ay patuloy na nagtuturo ng mga mahalagang aral. Hindi siya kailanman nagmadali at hindi nagtakda ng mga hadlang sa sarili. Sa bawat hakbang, si Pagong ay nakakaabot sa mga lugar na gusto niyang marating dahil alam niyang hindi ang bilis, kundi ang mga tamang hakbang ang nagdadala sa kanya sa tagumpay. Naisip ni Matsing, hindi ba tama si Pagong? Hindi ko dapat gawing bilis ang sukatan ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay hindi makakamtan sa isang mabilis na galak. Dapat ay dahan-dahan at pagplano upang maging matagumpay. Kinabukasan, naglakad si Matsing patungo kay Pagong. Bago siya magsalita, huminga siya ng malalim at nagpasya na magpakumbaba. Pagong, pasensya na. Nais ko sanang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga pagkakataon na ako'y nagmali ng pagpapasya. Ang lahat ng mga hamon na inihanda ko para sa iyo ay tila naging aral sa aking sarili. Si Pagong ay tiningnan siya at ngumiti. Walang anuman, Matching. Lahat tayo ay natututo mula sa ating mga pagkatalo. Hindi masama ang magkamali, basta't natututo tayo mula rito. Pagong, patuloy ni Matching. Hindi ko kailanman naisip na ang pagiging mabilis ay hindi ang sagot sa lahat. Hindi ko rin nakita na ang tamang hakbang at ang pagpaplano ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay. Matututo ako mula sa iyong mga aral. Salamat. Si Pagong ay ngumiti at nagpatuloy. Walang anuman, Matsing. Ang mahalaga ay natututo tayo at natutunan natin ang mga mahalagang leksyon sa buhay. Dahil sa mga aral na natutunan ni Matching, naging mas malapit sila ni Pagong. Si Matching, na dati palaging mabilis magdesisyon, ay natutong mag-isip at magplano bago gumawa ng hakbang.
Hindi na siya nagmamadali sa lahat ng bagay at natutunan niyang bigyan ng halaga ang pasensya at tiyaga. Si Pagong, sa kabilang banda, ay natutunan din na hindi palaging ang pagiging mabagal ay magdadala sa tagumpay. May mga pagkakataon na ang mabilis na aksyon ay kinakailangan. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang matutunang balansehin ang dalawa. Mula noon, ang mga hayop sa kagubatan ay nagsimula ng magtulungan at magbigay ng halaga sa isa't isa. Nagsimula silang magplano at magtulungan upang harapin ang mga hamon ng buhay at natutunan nilang lumikha ng isang komunidad na hindi nakasentro sa bilis o talino kundi sa pagtutulungan at pagpapahalaga sa bawat hakbang. Dumating ang isang araw sa kagubatan kung saan ang mga hayop ay nagtipon upang ipagdiwang ang mga natutunan nilang aral mula sa mga hamon. Si Pagong at si Matching ay nagtipon kasama ang mga iba pang hayop at lahat ay masaya at nagagalak. Ang mga kuneho, ibon at mga daga ay nakaupo sa mga damuhan habang ang mga ahas ay dumapo sa mga sanga ng mga puno. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay dahan-dahan na dumadaloy. Isang perpektong araw para sa kanilang selebrasyon habang ang mga hayop ay nag-uusap at nagbabalak ng kanilang mga gawain. Si Pagong at Matsing ay nakatayo sa harap ng mga ito. Pinagmamasdan ang kagubatan. Si Pagong na may ngiti sa kanyang mga labi ay nagsalita sa mga hayop. Mga kaibigan, natutunan natin na ang bawat takbang na tinatahak natin ay may halaga. Hindi ang bilis o talino ang magdadala sa atin sa tagumpay, kundi ang pagpaplano, pasensya at pagkakaroon ng malasakit sa bawat galak. Tumingin si Matching kay Pagong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Dati, iniisip ko na ang lahat ay dapat mabilis kung paano kumilos, magdesisyon at magtagumpay. Ngunit ngayon, natutunan ko na ang tamang hakbang, pagpaplano at pasensya ay higit na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Nagpatuloy si Matsing. Pagong, salamat sa pagtuturo sa akin ng mga mahalagang aral. Hindi ko na muling ipagwawalang bahala ang halaga ng pagiging maingat at ang pagninilay sa bawat hakbang. Ngayon ko naiintindihan na hindi lahat ng tagumpay ay nakasalalay sa pagiging mabilis. Ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa tamang direksyon at tamang hakbang. Ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang magpalakpakan, sumusuporta sa mga bagong natutunan ni Matching. Ang mga kuneho ay nagsimulang magbiro. Siguradong magkaibigan na sila ngayon habang ang mga ibon ay masayang nagpasalamat kay Pagong. Tama si Pagong, ang pasensya ay may kapalit na tagumpay. Habang ang selebrasyon ay nagpapatuloy, si Pagong ay ngumiti at nagdagdag. Ang bawat hakbang ay hindi dapat magmamadali. Kung tayo ay
matiyaga at nagpaplano ng maayos. Magiging magaan ang ating buhay. Ang mahalaga ay hindi kung gaano tayo kabilis, kundi kung paano natin pinipili ang tamang landas. Sa mga susunod na linggo, nakita ng mga hayop sa kagubatan ang pagbabago kay Matching. Hindi na siya ang dating unggoy na laging nagmamadali at nag-aakalang ang bilis ang magdadala sa kanya ng tagumpay. Bagkus, natutunan niyang mag-isip bago kumilos at maging mas maingat at mapanuri sa kanyang mga desisyon. Si Pagong naman na patuloy na nagpapatuloy sa kanyang mabagal ngunit siguradong pamamaraan ay naging isang gabay sa lahat ng hayop na may mga suliranin o hamon sa kanilang buhay. Sa isang taon, ang kagubatan ay naging mas masaya at mas magaan. Ang mga hayop ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit ngayon, nagkakaroon sila ng mas matibay na ugnayan at pagtutulungan. Hindi na nagmamadali ang lahat, bagkus natutunan nilang magtulungan at magtulungan upang makamit ang mga layunin. Si Matching ay naging mas mapanuri sa kanyang mga desisyon at natutong magbigay halaga sa bawat hakbang, samantalang si Pagong ay patuloy na nagsilbing gabay at tagapagturo ng mga aral sa mga hayop sa kagubatan. Ang kagubatan na dati ay puno ng magkaibang pananaw at paraan ng pamumuhay ay naging isang mas united at mas masayang komunidad. Ang mga hayop ay natutong pahalagahan ang mga lakas ng bawat isa, ang bilis ng mga kuneho, ang katalinuhan ng mga ibon at ang tiyaga ni Pagong. Lahat sila ay nagtulungan upang mapanatili ang kaligayahan at kapayapaan sa kanilang tahanan. Sa lahat ng mga aral na natutunan natin, sabi ni Pagong sa isang gabi habang ang mga hayop ay nagsisilbing saksi sa kanyang mga salita, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pag-unawa sa ating mga sarili at sa ating mga kakayahan. Hindi laging ang pinakamabilis ang magtatagumpay, kundi ang may tamang hakbang at tamang direksyon. Si Matching ay tumayo at nagsalita. Ang bilis at talino ay mahalaga, ngunit ang tunay na lakas ay nasa pagkakaroon ng tamang pananaw at pagpaplano. Matututo akong maghintay at mag-isip, at ito ang magdadala sa atin sa tunay na tagumpay. Sa huli, natutunan ng bawat isa na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis o katalinuhan, kundi sa pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa at ang pagtutulungan upang makamit ang mga layunin. Ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan ang naging susi sa tagumpay ng mga hayop sa kagubatan. Si Pagong at Matching ay naging magkaibigan at masaya nilang ibinahagi ang kanilang natutunan sa iba. Mula noon, ang kagubatan ay naging simbolo ng pagkakaisa, pagtutulungan at ang kahalagahan ng tamang hakbang sa bawat yugto ng buhay. Ang mga hayop ay natutong magpatuloy sa kanilang mga buhay,
hindi sa pagnanasa na maging mabilis o pinakamatalino, kundi sa pagpapahalaga sa bawat hakbang na kanilang tinatahak.